is yung pagpayat. Okay? So anyway, coach, no? Yan, pwede ba akong share ng screen? Okay, coach. Ready na. Okay. Yan. So I hope nakikita yung screen, no? Kasi hindi ako ganun ka-techy. So yan. So yung pabalat, no? Yan yung pabalat. So this is a 45-minute free webinar, no? As instructed by your head coach, no, dito sa Accounting PFOLs. And yan yung basic yan yung basic profile ko. Huwag na natin masyadong pag-usapan yan, basta yan na siya. Okay? And wait lang. Hindi ko malipat. Yon. So ang flow ng webinar ko is I would like to request, no? Sinabi naman na to niyan sa inyo, to write down 1 to 3 top of mind. Yung nasa utak nyo, ngayon pa lang nasa utak nyo, huwag na kayo mag-isip ng todo. Ano yung nasa utak nyo na mga health questions? Mamayang sa 7th slide, I will answer it as many as I can, no? Na mga tanong nyo. Okay? So 1 to 3. But bear in mind that I am not a doctor. Bear in mind that I am not a nutritionist. I am merely a coach na sinuwerte na makapagpalaganap ng gospel, ika nga, ng low carb and intermittent fasting dito sa Pilipinas. We were able to popularize it back in 2018 at pinalad tayo magkaroon ng miyembro ng 2.2 million members sa Facebook. Okay? So marami kasing transformation na nangyari. Si Coach yan actually, sa isang buwan niya na ginagawa yan, meron siyang naramdaman na success kahit papaano. And then flow of webinar number 2, what is healthy eating? Dahil yun yung topic natin. Why do you need to be healthy? And of course, sasagutin ko yung number 1 dun sa number 4. So what is healthy eating? Accountants kayo, bookkeepers kayo. So you should be able to easily understand what input is equivalent to output. Di ba? So kung ano yung output, it's basically a result of the input, whatever the input is. Like for example, 1 plus 2 plus 3. Walang ibang sagot yan. Bilang accounting people, ang sagot dyan will be 6. Nothing else. Hindi 7, hindi 8, o kung anumang numero. It would be 6. Laging 6. Diyan sa equation o diyan sa input na yan. So, healthy eating, kasi what is healthy eating ang topic natin, basically ang output dapat ng healthy eating is healthy life. Walang iba. Pagka healthy eating ka, dapat ang output niyan healthy life. So pag sinabing healthy life, we are talking about normal yung BMI mo, or hindi ka obese, hindi ka overweight, hindi ka rin malnourished. Pagka sinabing healthy life, hindi ka hypertensive, hindi mataas ang BP mo. Pag sabing healthy life, wala kang type 2 diabetes. Okay? Hindi ibig sabihin may lahi kayo ng type 2 diabetes, ikaw din merong type 2 diabetes. Hindi ganun yon. So kapag ka healthy eating ka, it would lead to healthy life. Therefore, wala ka dapat type 2 diabetes. Iba ang type 1, iba ang type 2. Iba rin ang type 3, which is Alzheimer's disease. Okay? So healthy life is equivalent to healthy kidneys. Buo yung kidneys mo, gumagana. Healthy life is equivalent to healthy liver. Healthy life, balanced hormones. Wala kayong PCOS para sa mga kababaihan. Healthy life, hindi kayo masyado nadidepress. Yan yung basically pagka sinabi mong healthy life, yan yung minor or basics. Now, ano yung eating habits na ginagawa natin? And I see some people na kaidaran ko sa inyo, since 1980s, I believe na pakinggan nyo na o narinig nyo na yung salitang pinggang Pinoy. Or yung grow, glow, go. Narinig nyo yan sa school, pinagdodrawing pa nga natin yan eh. Okay? Yan yung input. Yan yung input natin since 1980s. Yan actually yung input na ginawa ng nanay ko sa akin na sinalaksak ako ng mountain of rice nung bata ako, sinusuka ko na, nilulunok ko pa. May mga nakaka-relate ba dyan? Nakaidaran ko yung sinasalaksak, no?
ng nanay dahil healthy ang kanin. So yun yung grow, glow, go. Sinasalaksak ako ng kanin. Bundok ng kanin. 3 times a day. Nung bata ako. Bakit? Natutunan kasi ng nanay ko yun eh. Grow, glow, go. Yun ang in-input niya sa akin. Kaya naman, ang output sa akin, bago ko natutunan ang LCIF, is naging obese ako. Naging 220 pounds ako. Okay? So now, I hope hindi naman ako mukhang 220 pounds. But galing ako sa 220 pounds. I'm 5'7", okay? Ang height ko is 5'7". So for a 5'7" male, hindi normal or sobra ang 220. That's basically obese class 1 lang naman. Pero nevertheless, obese pa rin. So, input, output. Ang input, pinalamon ako ng sandamakmak na rice thinking that it is healthy. Ang output, naging obese ako. Multiply that to 27 million Filipinos at the moment. We are about 100 something million. Okay? So multiply yung nangyari sa akin, multiply that to 27 million Filipinos. Bakit? Kasi yung input nila, yung way of eating nila, yun din naman. By the way, mabilis na presentation lang to ha. Gusto ko lang magkaroon kayo ng primer. Ang gusto ko mangyari dito guys, kayo mismo, base sa mga sinasabi ko, base sa mga naiisip nyo sa sinasabi ko, magtatanong kayo para mas customize yung sagot ko. Primer lang to. So, yung 27 million na yan, ang input niyan, pinggang Pinoy din. Kaya ngayon, miyembro na sila ng Obesity Club, which is 27 million. Ang kaakibat, no? Ang kaakibat ng obesity, guys, high probability. Accountants kayo, bookkeepers kayo, you should understand yung word na yon. Pagka obese tayo, malamang sa malamang, pupunta yan sa ibang komplikasyon, such as, but not limited to, hypertension, type 2 diabetes, chronic kidney disease, yung mga dinadialysis para lang malinaw. Fatty liver, whether non-alcoholic or alcoholic fatty liver, PCOS para sa mga babae, anxiety, etc., etc. Yan yung highly probable na mga medical complications arising from obesity. So kapag obese tayo, overweight tayo, sobra ang fats natin sa katawan than what we need, dyan tayo pwedeng pumunta palala. Okay? Gusto ko lang i-highlight to sa inyo guys. Gusto ko lang i-highlight. Bago tayo magtanungan mamaya, gusto ko i-highlight. Yang 27 million na yan, when I started the LCIF Facebook group, it was just 18 million. Ulitin ko, para lang mas maintindihan. 27 million according dito sa pharmaceutical firm na yan, 27 million na ang obese sa Pilipinas. Kailan lang tong artikulo na to? March 7, 2023. Dati, nung sinimulan ko ang LCIF Facebook group, nung January 7, 2018, 18 million pa lang. 18 million pa lang ang bilang ng obese. Ngayon, 27 na. Pakiramdam ko tuloy parang wala ako nagawa kahit na 2.2 million yung miyembro ko. So, gusto ko makita nyo yan dahil papakita ko mamaya yung input-output. 18 million when I started, now 27 million. And they were doing, or people are doing, people are following the same input, which is Pinggang Pinoy, also known as Grow, Glow, Go. Ang Pinggang Pinoy, guys, no, ay basically high carb, low protein, low fat. Sasampulan ko kayo. Kumakain tayo kadalasan 3 times a day. Minsan nga 5 times dahil merong recess. Morning recess, afternoon recess, at minsan yung mga freelancers na tulad nyo, may midnight snack pa. So 6 times a day, basically. And normally, yung 6 times a day na yon, ang kain nyo high carb.
only rice, katiting na itlog, iniiwasan pa yung pula or yung dilaw dahil kolesterol yon. Tapos, yung ulam nyo, sandamakmak ang binudbud nyong asukal sa sarsa. Tapos, sasabihin nyo, kailangan healthy. So, maglalagay kayo ng 2 lakatan na asukal din. Tapos, mag-o-orange juice kayo for vitamin C na asukal din, na merong 2 kutsarang asukal pa na dagdag, added sugar. Multiply that to 3, ganun karami ang carbs na kinakain nyo sa 3 times a day. E may recess ka pa Starbucks pa ang ilan dyan, di ba? Freelancers kayo eh. Pupunta kayo sa Starbucks, social dun eh. Pupunta kayo doon, order kayo ng frappuccino. So yung frappuccino nyo, sandamakmak din yung asukal with matching croissant. High carb na naman. Umaga yon. Hapon, gagawin nyo ulit yon. Pagdating ng madaling araw, pansit, kanton, at pandesal. Filipino way of midnight snack. Bottom line, high carb, low protein, low fat. Yan ang pinggang Pinoy, guys. Yan yung input. Kaya merong output na epidemya ng obesity at diabetes. Actually, combo yan, guys. Diabesity na yan. Hindi lang yan obesity. Diabesity. Ang matindi niyan, yung diabesity, normally, 1 out of 3 leads, 7 out of 10 rather, leads to dialysis or yung damage na yung kidneys. Okay? Now, next question ko, kanina, what is healthy eating? Hindi ko pa nasasagot yun, pinrimeran ko pa lang. Now, the next question is, bakit natin kailangan maging healthy? Sa libro na sinulat ko, yung libro na yan, nung hawak ng pogi, sana, chapter 6 ng libro, nakalagay doon, basa. 1, first reason why you need to be healthy. Masakit magkasakit, guys. Pagka nagka-type 2 diabetes ka, malamang sa malamang, yung mga komplikasyon yan, either mabulag ka, potolin ng paa mo, potolin ng daliri mo, potolin ng braso mo, kamay mo, pag nasugat, yan ang mga komplikasyon yan. High BP, palagi ka na lang naninikip, kinakapos ng hininga. CKD, masakit yan dahil 3 times minimum yan per week dinadialysis yan normally. Fatty liver, PCOS, anxiety, etc. That's the first reason. But that is the reason na hindi nakakabagabag sa totoo lang. Hindi siya nakakabagabag, walang dating. Hindi ako magpapaka-healthy dahil lang dyan. Hindi mo ako matatakot dyan, Coach Dave. Hindi nakakatakot. Ito yung susunod na reason kung bakit kailangan mong aralin. Sabi ng karamihan sa atin, lalo na yung mga magulang, I am willing to die for my kids. Yan ang showbiz statement lagi ng mga magulang eh. Kaya kong mamatay, kaya kong magpakamatay para sa mga anak ko. Testingin nga natin yung commitment na yon. Bakit hindi natin gawing kaya kong magpaka-healthy at pahabain ang buhay ko para lalo kaming magsama ng mga anak ko, makita ko ang apo ko sa tuhod. 'Di ba? Parang mas maganda 'yon, guys, 'di ba? Parang mas maganda na I am willing to be healthy for my kids instead of I am willing to die for my kids. Parang hindi ata parang mas maganda ata yung magpaka-healthy ka para mahaba. Okay? So you do it for your loved ones. Mahal mo ba 'yung asawa mo, mga anak mo, apo mo, etc. That even, no? Even 'yan. Minsan, so lang, hindi pa rin wala pa rin burning desire on my part to be healthy. Ito normally, nagiging rason na yung third and last. Financial costs. Sa hindi ko maintindihan rason, bakit mas nagiging matimbang ang financial kesa sa loved ones. Pero, sabi nila, money is the root of all evil, sabi ng mga relihiyoso, but nevertheless, yun yung pinaka tumutulak sa mga tao para magpaka-healthy. Bakit? Maraming pwedeng komplikasyon ang obesity. Example lang natin yung type 2 diabetes. Example lang natin yan. Sa consultation fee pa lang, umaabot na yan, depende kung meron kang HMO o wala,
Depende kung saan ka magpapakonsulta ng 500 to 1,000. Minsan nga, yung iba, pagka St. Luke's pa yan, baka umaabot pa ng 1,500 to 2,000 kasi discretion naman yan normally ng mga doktor. So, lagyan natin sa 1,000. Siyempre, yung laboratory fees, kapag type 2 diabetes, siyempre magpapalab test ka. Titingnan yung HbA1c mo, yung FBS mo, titingnan yung triglycerides mo, good cholesterol, bad cholesterol, blah, 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 blah. Marami pang iba. So that's roughly around 1.6 thousand or 1,600 per month. Hospital confinement, if ever ma-hospital ka man dahil sa type 2 diabetes, nangyayari yon normally about 2.5 per month, per night. Okay? 2.5 per night. Roughly around. Ganyan. Medical supplies, ito yung mga insulin, metformin, at kung ano-ano pang mga gamot or mga dapat gamitin para supposedly i-address yung sakit mo. That's about 4.2. May mga basis lahat yan nandun sa libro, may reference yan. So para malaman nyo, syempre bumili kayo ng libro. And then prescription medicine, yun din, no? Yun nga, yung mga insulin, etc., etc. That's roughly around 30,000 per month. Yung asawa ko, before, si Inay Ara, dati nagme-metformin yun, nung hindi pa siya nag-LCIF. And hindi gumaling ang kanyang diabetes. Pataas lang ng pataas ang dosage. Hindi ko alam kung na-experience yun ng ilan sa inyo, pero imbis na gumaling yung diabetes niya, pataas ng pataas yung metformin niya, yung dosage. Okay? So ganyan roughly yung ginagastos. So total, roughly pagka monthly mo yan, multiplied by 12, ginagawa nyo yan, okay? Yung ganyang computation, that's roughly around 500,000 or about 41,666.66 pesos per month. Type 2 diabetes pa lang yan. Wala pa yung komplikasyon na baka umabot sa dialysis, etc., etc. 42,000. Now the question is, how much do you earn per month? Of course, merong iba, panis yan. Kunyari, katulad kay Coach yan, panis yan. Kumikita ng 500,000 yan si Coach yan eh. E de, pwedeng-pwede yan. Pwedeng-pwede sa kanya yan. Baka makidnap ako. Sure. Kahit 3 type 2 diabetes pa, kayang-kayang pinansan, no? Eh, netong si Coach yan. Dahil malaki sweldo. Eh, paano yung mga nagsisimula pa lang na freelancers? Paano yung 39,000 pa lang yung kinikita sa pagiging freelancer tapos ganyan na yung mangyayari. Okay? So it's very important that you guys think about your health kasi umuubos to. By the way, yung AFP sa apelido ko is Associate Financial Planner. I'm a financial planner by profession as well. Okay? So umuubos yan. Umuubos ang sakit. Okay? Umuubos ang sakit lalo na kung wala kayong life insurance, kung wala kayong HMO, at kung wala kayo nung very unique na produkto na kapag gusto nyo bumili, eh sabihin nyo sa amin ni Coach yan, i-refer namin kayo. AXA ka ba, Coach yan? Hindi ka AXA, no? Insular kami, nandito yung aking GA. Shout out. So meron kasi sa AXA na wala sa ibang sa ibang kumpanya, no, yung confinement insurance, okay? So 100 million confinement insurance anywhere in the world, okay? Pag na-confine ka, yung sinasabi ko sa inyo 2.5k per night diyan, panis yan. Basta meron kayo ng Global Health Access ng AXA. At meron kaming taga BNI na pwede magbenta sa inyo noon. Anyway, hindi kami yung nagbebenta, yung taga AXA. Okay? So normally, yung financial costs, no, ito yung tumutulak. Yung gumaling sa LCIF dati na mataas ang BP, meron siya, hypertensive siya for a decade. At ang ginawa niya, puro siya itlog. Imbis na iwasan yung itlog, dati siyang gumagastos ng 5,000 per month para sa mga medicines niya and then about 25,000 per quarter sa confinement niya. Nung ginawa niya yung LCIF, more than a decade siya nagsasuffer sa high BP. Wala na. Sa CKD, so that you guys have an idea, yung mga dinadialysis, usong-uso ang dialysis center because mataas ang market. Maraming market. Bakit? Kasi maraming dinadialysis. Maraming nagkakaroon ng complication from diabetes and hypertension na nauuwi sa kidney damage. Kaya maraming dialysis center. Pag lumakad kayo dyan, makikita nyo dyan sa kabilang kanto, maraming dialysis center. Nephrology center.
Okay? Marami yan. Bakit? Kasi mataas ang merkado. At ang average dyan, 3,000 per session. At ang kailangan normally ng dinadialysis, about 3 times per week na dialysis. Ano ba yung dialysis? Para lang malinaw tayo. Ang dialysis, hindi yan gamot para gumaling ang kidneys natin. Hindi. Ang dialysis, basically, is a procedure na temporary habang wala ka pang nahahanap na kapalit ng kidneys mo. Kasi hindi pwedeng walang magfi-filter ng toxin sa katawan mo every single day. Yun ang silbi ng kidneys. And if durog or basag or damaged na ang kidneys nyo, hindi na gumagana, kailangan merong magsala sa mga toxin. Yun yung dialysis. Kaya hindi siya pwedeng hindi gawin on a regular basis. Otherwise, madededo ka. Okay? Now, balik ako dun sa what is healthy eating. Patapos na ako actually, questions nyo na yung sasagutin ko. Remember, yung input-output na sinabi ko, nandyan sa left side ng screen. Input basically leads to output. Healthy eating leads to healthy life, and so on and so forth. Doon sa nasa kanang bahagi ng ng screen nyo, yan yung input-output representation na nangyari sa atin. Yung Pinggang Pinoy basically is the input which led to an output of the obesity epidemic. Pag epidemic, guys, bansa lang. Pag pandemic, buong mundo. As a matter of fact, ang obesity is actually a pandemic. It's a pandemic. It's not just an epidemic. It's a pandemic. Pero wala naman tayong pakialam sa mga matataba sa labas. So pag-usapan lang natin sa loob. So, input, Pinggang Pinoy. Output, obesity epidemic. Pinggang Pinoy led to overweight, obese. Pinggang Pinoy led to lots of hypertensive. Pinggang Pinoy led to lots of type 2 diabetes. Pinggang Pinoy led to lots of dinadialysis. Pinggang Pinoy led to lots of non-alcoholic and alcoholic fatty liver disease, pati PCOS, pati yung mga depressed kaya maraming nagpapakamatay. Yan yung input ng Pinggang Pinoy. Now, babalik akong konti. Sabi ko, noong 2018, 18 milyones lang ang obese sa Pilipinas. When I started this advocacy, this obese-free Philippines advocacy, when I started this, 18 million pa lang, according to data, ang obese. Ang ginawa doon sa 2018, that's the result. That's the output. What was the input? Pinggang Pinoy. Started 1980s, papuntang 2018. Pinggang Pinoy ang gamit nila, led to 18 million. Ano ang ginawa nila from 2018 up until 2023? Pinggang Pinoy pa rin. Hindi naman nila ako pinakinggan eh. Kaya nga marami akong bashers, marami akong death threats, marami akong legal threats. Kasi ayaw nila yung tinuturo ko. Ano yung ginawa nila? 2018, papunta sa 2023, pareho pa rin. Pinggang Pinoy. So from 18 million, 27 million na ang obese. Walang binago. The input is the same. 1 plus 2 plus 3 will always be 6. It can never be 7 nor any other number. It will always be 6. If you want a different result, you need to do a different equation. Sabi nga ng paborito nating siyentipiko, insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. Tanga lang, guys, ang mag-e-expect na mababago ang 1 plus 2 plus 3. 6 yan. Kahit ulit-ulitin mo, kahit bali-baligtarin mo, 3 plus 2 plus 1, 2 plus 1 plus 3, 6 yan. Obesity, epidemic pa rin. Lalala pa. Hindi mo pwedeng ulitin or hindi wais, kabaliwan, kahibangan na ulitin for the third time, 2023 onwards, yung Pinggang Pinoy and expect a different result na magiging healthy life tayo or mare-reverse. That's stupid. That's stupid. So how do we reverse yung obesity?
epidemic. How do we reverse yung obesity nung mga meron nung mga obese na sa inyo dyan? How do we reverse it? How do we prevent? How do we prevent yung mga hindi pa obese? How do we prevent yung mga hindi pa hypertensive? How do we reverse yung mga hypertensive na? How? By doing LCIF. The input should be LCIF, not Pinggang Pinoy. Because if you do Pinggang Pinoy, the output would be effing the same. It will be the same. It will not change. It will not change on 2033. It will not change on 2043. It will not change on 2053 and so on and so forth because it's the same input. You want it to change? Change the effing input. So what's the new, supposedly new input? LCIF. LCIF stands for low carb plus intermittent fasting. Low carb is the diet, intermittent fasting is the fasting protocol. Pinagsama ko lang dahil hindi mo naman magagawa ang IF nang hindi mo ginagawa ang LC and vice versa. Pag ginawa mo yung LCIF, which I did, I was able to reverse yung obesity. Kaya nga, from 220 pounds, bumaba ako to 158 pounds. Reversed. No, dating hindi healthy BMI, na reversed to normal BMI. Wala naman ako hypertension, pero yung kakilala ko na umiiwas sa itlog dati, pero pinalamon niya ang sarili niya ng itlog, nag-normal ang nawala yung hypertension niya. Si Mrs. na merong type 2 diabetes, nung ginawa ang LCIF, nawala ang type 2 diabetes kahit na pinagmetformin siya ng 3 taon ng doktor niya. And so on and so forth. So the input is LCIF. Now, what is healthy eating? Healthy eating is LCIF. Now, hindi ibig sabing LCIF iisang uri lang ng dieta ito. Hindi. Maraming variation ng LCIF. The best of which is called carnivore. That's the best. The best variation of LCIF. But if you cannot do carnivore, then animal focus is okay. Meaning, not 100% carnivore, but mostly carnivore. And so on and so forth. Kasama dyan, yung keto. Now, this is the time for you guys to ask me questions and I will answer as many questions as I can because mas customize yan. But, bago ko sagutin, Coach Yan, ayan, buti sinabi mo na, I would appreciate a testimony primarily about how I am as a resource speaker. Actually, guys, ayokong nagsasalita sa Zoom kasi hindi siya intimate sa akin. Mas gusto ko yung alam mo yun, yung nasasalo mo yung talsik ng laway ko. Mas gusto ko yung ganon. Oo, Kaya ako lang nakaranas na ako, Coach, eh. Lagi ang magkasama ni diba? Coach Dave, eh. Mas gusto ko yun, diba? tapos may pahampas-hampas pa si Coach Dave. Ano na, ang kulit mo, eh, ganon. Masaya. So, kaya tinatanong ko kasi sa inyo kung sino yung taga Las Piñas. Kasi soon, basta. Anyway, sige, Coach, ano yun? Yan. So, if you guys have, that pretty much ends my discussion. It's a teaser. It's a what? It's a why. I hope I was able to open your eyes na, kailangan ko pala talaga. Mali pala yung kain ko. Parang gusto kong alamin more about LCIF. Of course, if you want to learn more about LCIF, you need to learn. Either mag-member ka sa LCIF na Facebook group, magbasa-basa ka doon, mag-register ka sa email ko, subscribe ka para meron ka ma-receive ng mga free articles doon, or bili ka ng mga libro na nakikita mo sa likod ko. Okay? Yung pinakamahal na libro dyan, nandun, hindi ko pa ilalagay dyan. 5,000 pesos, kompleto yon. Yung mga ganun ba? So you need to learn more about LCIF. Do not do it half-heartedly. So anyway, paano ba malalaman kung may mga tanong? Coach Dave, dito, meron ditong, nababasa mo yung question sa baba. Medyo marami-raming tanong actually. So sabi ko sa inyo, mga 12 tayo matatapos eh. Nakikita mo, Coach, yung tanong? Teka lang, Doon sa Q&A box po. Q&A box. Q&A box. Wait lang ha. Q&A box. So, Okay. Okay. Solid Sige, na solid nakikita ko on na. 70. Okay. Isa-isahin natin. So, medyo madami guys. Isulitin natin to kasi actually may bayad to kay Coach. Pero dito, sisikapin natin ilibre tapos isubscribe nyo yung channel niya tsaka yung group niya ha. Okay ba yun?
Sige, Okay, tanong lang kayo Coach. ng tanong dyan. So, hanggang di kayo mapagod magtanong. Sige lang. Pero syempre, huwag kayong magko-consult dito dahil hindi tayo pwede mag-consultan dito. Okay? Hindi Magkaiba kasi tayo, per ano bawal per yon. personal. Siguro ano to, general question. So, Ayan, ano ba Coach, to? nakita mo. Kiklik ko ba yung answer live? Hindi. O, babasahin ko Hindi lang. na po. Basahin na Hindi lang na. siguro. Oh, so may anonymous participant dito. What is your thoughts on vegetarianism? Okay? So vegetarianism is different from vegan. Yung vegetarianism is actually more loose as compared to vegan. Kasi yung vegetarianism, kumakain pa rin sila ng dairy, which is animal byproducts. Yung mga vegan naman, talagang puro. Ayaw namin ng animal byproducts. And both vegetarian and vegan can be LCIF. They can be LCIF. Okay? Pwedeng maging LCIF yan. But the main problems with vegetarianism and veganism is that lack of nutrients. Maraming nutrients ang kulang sa vegetables, sa fruits. At hindi mo makukuha doon, lalo't hindi mo makukuha ng konti lang ang kakainin mo because of bioavailability. So yung mga kulang na nutrients, like heme-iron for example, hindi mo pwedeng makuha yan sa gulay kasi wala nun sa gulay. And if normal iron lang ang pinag-uusapan natin at sasabihin meron kang makukuhang normal iron sa gulay, kailangan mong kumain ng isang sako ng gulay as compared sa isang plato ng karne bago mo makuha yung equivalent amount ng nutrients. Okay? Kasi may tinatawag na bioavailability. Yung bioavailability is our body's capacity to absorb nutrients. Hindi highly bioavailable ang gulay. Kasi physiologically speaking, we are not designed to digest fiber. We are not designed to digest gulay. Ang designed, yung stomach natin, yung digestive system natin is not designed rather, to digest plants. Hindi tayo baka, hindi tayo kambing, and iba pang mga ganong uri ng hayop. Hindi tayo ganon. Kaya nating kainin, yes, but that doesn't mean na optimal yung pagkain nun. Physiologically speaking, biologically speaking, we are not supposed to eat it on a regular basis. The only time that we should eat plants and fruits is kapag walang available na meat, egg, and seafood. Kesa naman mamatay tayo. Pero if meron, we avoid. No? We avoid. 1, because of bioavailability. 2, we're not designed. 3, merong tinatawag na plant toxins. And I'm not referring to pesticides, guys. I'm referring to natural plant toxin. Panggante, chemical bombs ng mga halaman. Hindi sila makatakbo kapag kabubunutin natin sila sa lupa kasi wala silang paa eh. But ang gante, bilang gante nila sa atin would be plant toxins. You can research more about this, and sample ng mga plant toxins are oxalate, phytates, lecithin, etc. These are all anti-nutrients. Okay? Anti-nutrients. Anyway, sabi ni Edrin, Okay. Brian, yes, coach, meron ka sasabihin? Yan, gusto ko yun. Hindi kami kambing. Hindi rin kami apat ang paa, dalawa lang paa na. Hindi So, tayo di ba? kambing. Hindi tayo kambing. So hindi Okay. tayo hindi tayo ruminant. Hindi tayo ruminant animal. Kasi dalawang uri ruminant and non-ruminant animal. Anyway, wala namang exam, no? So gusto ko lang mapaintindi sa inyo kahit papaano. Anyway, yung tanong ni merong tatlong tanong si Edrin. How to have a sustainable diet, how to do systems of low carb, and intermittent fasting, what are the recommended food to eat for the low carb. Sustainable diet is basically LCIF. How you do it, not sustainable, is up to you. So you will design your own LCIF way of eating in such a manner na dapat sustainable sa'yo. Maraming gumagawa ng LCIF na pagka-komplikado yung pinaggagawa, ang gaganda ng plato, hindi na nila masustain kasi nga, ang arte-arte nila sa plato nila. Samantalang pwede ka naman magprito ng itlog, mag-scrambled ng itlog, maggisa ng giniling, and then that's it. So, LCIF should not be a chore. It's not something na dapat ang komplika-komplika gawin. No, it's something na very minimal lang sa oras mo sa isang araw. Luto, kain, freelancing. Dapat ganon. Gets nyo guys? Hindi yung mas nagtatagal pa kayong magluto, mag-LCIF kaysa mag-freelancing.
Hindi. Dapat nga habang nagfi-freelancing kayo, nakakapagluto kayo on the side, tapos agad yung luto nyo. So how do you make that? Eh di magluto ka lang ng itlog, magprito ka lang ng itlog, 6 na itlog, scramblein mo, maglagay ka ng konting giniling dyan, that's it. That's how you make it sustainable. Iba yung sustainable sa arte-arte ka na gusto mo. Meron ka pang pandesal na low carb, meron ka pang low carb na cake, meron ka pang low carb na dessert, etc. etc. Ibang usapan yon. But sustainably speaking, that's how easy it is. Egg, giniling, egg, pork, egg, etc. That's pretty much how you do it sustainably. Systems of low carb, basically the same, no? Up to you how you do it, but that's how I recommend na ginagawa nyo. Personally, before, steak ako araw-araw back in 2018. Merong murang steak sa SM Mall of Asia dati na 1,000 lang, unlimited na. So every day 1 kilo ako doon. That's how I did it. Hindi ibig sabihin ganun nyo gagawin. Pwedeng iba. What are the recommended food? Basically, 3 categories lang naman ang pagkain ng LCIF mainly. Okay? Meat, egg, seafood. Yun lang. Walang ibang essential na low-carb food other than meat, egg, seafood. Hindi nyo dapat sabihin, tayang konti lang pala ng pwedeng kainin. Dahil pag hinimay ko kung gaano karaming karne ang meron sa buong mundo, napakarami. Baboy pa lang, marami ng parte. Baka pa lang, marami ng parte. Kambing, chicken, duck, crocodile kung gusto mo, pati yung kapitbahay mo na chismosa dyan kung gusto mo. Ay, gusto ko Lechonin yun. mo Tsaka rin. dragon. Yan. Oh, yan. Dragon sama Lechonin mo natin. rin. Oo, di ba? So kahit yung mga yan, lechonin mo. Okay? Baon mo sa lupa, kainin mo. Pwede. Meat yan. Egg, chicken, duck, quail, ostrich, o kung ano man. Pati itlog ng asawa mo, kainin mo. Pwede yon. Okay? Meat, egg, seafood. Napakadaming seafood. Iba-iba yan. May crustacean, may fish, etc. Mollusk. Pag sabi crustacean, that's hipon, lobster, blah, blah, blah. Yung fish, ang dami niyan. Tuna, sardinas, dilis, okay? Daing, etc. Mollusk, puset, etc. Okay? Napakadami yan, guys. Hindi ibig sabihin sinabi ko meat, egg, seafood. Ay, yung konti lang pala. Marami yon. Okay? Marami yon. Hindi ko lang inisa-isa. Okay? Anonymous participant, vegetarianism, nasagot ko na yan. Pwede din po ba ang LCIF sa buntis? This I need you to understand, guys. If meron kayong take away ngayong gabi na to, this is what I want you to take away. Carb is non-essential. Nasa libro ng mga nutritionists, libro nila, hindi ako nagsulat, sila ang nagsulat. Nasa libro nila, non-verbatim, ang sabi doon, carbohydrates is non-essential. As long as you eat ample amounts of essential amino acids and essential fatty acids. Ano yung amino acid? Protein. Ano yung fatty acid? Fats. Ulitin ko, hindi essential ang carbohydrates basta kumakain kayo ng tamang amount ng protina at taba. Bakit? Kasi yun yung essential. Meaning, walang sinabi sa libro nila na kapag buntis ka, pwede kang kumain ng carbs. Kapag may baby ka, pwede siyang kumain ng carbs. Kapag matanda ka, pwede kang kumain. No, wala. Walang ganon. Walang exemption to the rule. Lahat tayo, hindi essential ang carbs. Let me just be clear. Pwede, kaya nating kainin. Kahit tae nga, kaya nating kainin eh. Pero hindi ibig sabihin, dapat. Droga, alcohol, sigarilyo, these are non-essential products and yet we are consuming it. Doesn't mean na dapat nating kinokonsumo. Ganon din ang carbohydrates. Eh bakit naging parang importante siya? Itanong nyo sa mga idol nyong endorser sa TV. Kasi ine-endorse yung mga big pharma tsaka big food. Tanong nyo sa kanila kung bakit parang naging essential. Kasi milyon-milyon ang ginagastos nila para sabihin na mukhang essential itong mga to. What can you say about LCIF versus keto? LCIF and keto basically one and almost the same. It's pretty much saying keto as Colgate, LC as toothpaste. One is proper noun, one is common noun. Common noun ang low carb, proper noun ang keto.
other names na other proper nouns ng common noun na low carb, carnivore, animal focus, ketovore, paleo, Atkins, etc. These are nothing but brand names. Basically the same. High protein, high fat, low carb. Pare-pareho lang yang mga yan. Iba-iba lang ang detalye. Sa keto, may mga gulay-gulay na konti. Sa carnivore, tinanggal yung gulay. Sa ketovore, medyo may gulay ng konti as compared sa carnivore. Pwede po bang LCIF sa acidic or my GERD? Yes, katulad ng sagot ko sa buntis, pareho ang sagot. Palitan mo lang yung buntis ng acidic or GERD. As a matter of fact, kaya ka acidic, kaya ka may GERD, it's because you're consuming too much carbohydrates. Is healthy eating just one aspect of living a healthy life? Yes, it's just one aspect. Because yung sleep nyo, kayong mga freelancers particularly, importante. Tatlo ang equally important para maging optimal ang health natin. Fundamental dyan would be LCIF because we all need to eat. But equally important is quality sleep. When I say quality sleep, I don't mean 8 hours per day. No, I mean quality sleep even if 6 hours. Normally, quality sleep is affected by the food you eat. The healthier you eat, the more quality, even maigsi yung tulog mo, yung magiging sleep mo. And then the other equal part is happiness, less stress. Okay? Yun yung tatlo. Asan dun yung exercise, coach? Hindi siya kasama. Okay? Hindi natin kailangan ng exercise, yung commercial definition ng exercise na pupunta ka sa gym. Hindi. Dahil yung paglalampaso nyo, diyan sa bahay nyo, kapag nagbubunot kayo diyan, nagmamap kayo, nagwawalis kayo, hinahabol nyo yung napakakulit nyong anak, that on its own is exercise. That is your exercise. You don't need to go to the gym unless you're a competitive athlete, bodybuilder, fitness model, atleta, etc. But if you're just a normal Juan de la Cruz like me, you don't need to go to the gym. Healthy lifestyle you can suggest for graveyard shifters. Pretty much the same. It doesn't really matter. As much as possible, hindi dinisenyo ang tao na gising ng madaling araw. Pero since ang oportunidad ay kumakatok sa Pilipinas tuwing madaling araw dahil nando ang mga kliyente sa ibayong bansa, wala tayong magagawa. Kumbaga, wag mo nang i-double whammy, ate. Puyat ka na nga eh. Magpapansit kanton ka pa. Eh kung hindi ka ba naman talaga naghahanap ng sakit ng katawan at sakit ng bulsa, pabayaan mo ng puyat ka, wala ka ng choice doon eh. That's unavoidable. Pero yung ipapasok mo sa bibig mo, hindi pwedeng aksidenteng pumasok sa bibig mo yung pansit kanton. Hindi pwedeng aksidenteng pumasok sa bibig mo yung pandesal. Lumipad na lang siya bigla. Ganun. Oo, yung ba tipong pupunta ka lang sa CR, nadapa, yung bunganga mo nadapa sa cake. Sa pandesal. Oo, di Okay, ba? gusto ko yun. Tama ba? Di ba? So, ganun siya. So, it doesn't matter. Wala ka na, I will say, wag kayong magpuyat, pero sasabihin mo sa akin, di ba? Sasabihin nyo sa akin, eh, paano kami hindi magpupuyat, coach? Eh, yun nga yung trabaho namin, ganong oras. Yeah, I understand. Which is why you eat better. Compensate it by eating better. So, don't do a double whammy. Puyat ka na nga eh. Tapos mag-a-addict ka pa dyan. Pa-donut-donut ka pa dyan. Di ba? Wag na. Kaya mag-fruits. Kasi worse sugar ang fructose. Okay. Ano ba? Meron pa ba? Ayan. Oh, Can you sorry, recommend- medyo madami-dami to. Yan, okay lang. Yeah. Sige lang. Can you recommend LCIF on someone who has hyperacidity or GERD? Dati ako may hyperacidity and sakit ko yan. So yes, the answer is yes. Basically the same answer dyan sa buntis kanina. It's pretty much the same. Take away nyo lang dito, hindi essential ang carbs. Therefore, lahat pwede ang LCIF. Pinag-uusapan na lang dito, anong LCIF? Pero lahat kayo dyan, di ko alam kung ilan kayo dyan, lahat kayo dyan, dapat LCIF. Ang question na lang, anong uri ng LCIF? Gaano kabigat na LCIF? Sinong makakasagot nun, coach? Doktor. So magkonsulta kayo sa low carb doctor. Wag sa normal na doktor kasi sisiraan nung hinayupak na yon yung low carb. Okay? Sorry kung may doktor dyan, ha?
pwede naman tayo magdebate kung gusto mo. Dr. Quack meron sa crowd. Yan. Tandaan nyo, nandito yung libro textbook ng keto. Teka lang guys ha. Para lang ano. Baka kasi may doktor nga eh. You know. Bahala kayo dyan. Nag-enjoy Ah, ba kung- kayo so far? Happy ba kayo? Coach, saan daw makaka-order niya? Kung may doktor dyan, just make sure na mas marami pa sa 1,000 ang studies na isa-cite mo sa akin, ha? Okay? Saan makaka-order nito? You can order sa Nutrition Network. This is not my book. This is a textbook. This is a book used by doctors. Okay? This is a book used by doctors. And you can buy it actually, swerte. You can buy it sa Nutrition Network. Mura lang yan. That's just 5,000 pesos. No? Marami na kayong matututunan dyan. There are literally 5,000? thousands. Yeah, 5,000 pesos lang Yung siya. book mo, Coach Dave, saan daw? Ay, yung book ko, syempre, sa akin yun mabibili, 10% ng presyo ng 5,000. Kasi syempre, mas manipis yun Mura eh. yun. Mas mura yun. Sige, ipopost namin sa community to, Coach. Sige, para Ah. mag-ano sila. Yung link na lang, ano natin yan. I-share natin sa community. Kung Yan, mabibili kung na ba siya mapapansin sa nyo, Amazon. Mas manipis yun sa akin, kaya 500 pesos. Yung isa, Kaya-kaya. 5,000 pesos. Yan o. Okay. Yan. So anyway, Ay. meron pa bang question dyan? Guys, sino pa dyan? Marami-rami pa to. Coach, Yeah. sana. How Nare-reverse. can you stop? Ayan. How can you stop or lessen cravings for sweets and other comfy foods? Yan, masarap Ang yan. sagot diyan ganto. How can you stop your cravings sa smoking? How can you stop your cravings sa alcohol, sa drugs, etc.? It's basically avoiding your addiction. So if you avoid your addiction, you will lessen your cravings. Sa simula, may healing crisis yan. Lahat ng addict dumadaan sa healing crisis. Pag nagtigil yan magyosi, pag tumigil yan sa pagiging alcoholic, pag tumigil yan sa pagiging addict sa droga, lahat yan nagdidelirio. Lahat yan halos gustong pumatay sa galit. Ganun talaga ang addict. So ganun din sa sweets. Mararanasan din ninyo yan kapag iniwasan nyo na yung carbohydrates. By the way, when you say carbohydrates, that's basically sugar. Carbohydrates is sugar. So when you hear the word carbohydrates, we are talking about sugar. 4 grams of carbohydrates is equivalent to 1 teaspoon of sugar. So like for example, ang ketchup has 44 grams of carbs, no? So that's basically 11 teaspoons of sugar. So how do you stop or lessen? You avoid sweets. Point blank, hindi gradual, abrupt. Pabayaan mong bumula ang bibig mo sa simula. Okay? Talagang bubula talaga yan. Kasi addict ka. It happened to me and you are not special. It will happen to you. Okay? So that's the way. That's the only way. Sorry. No other way. You have to undergo yung healing crisis. But ang maganda ngayon, hindi na kayo aligaga gawin kasi may mga doktor na. Back in 2018 when I did it, walang doktor kaya feeling ko mamamatay ako anytime soon. Dahil wala akong makonsultahan. Ngayon, marami Buhay na ka pa kayong naman, makonsultahan. Buhay pa naman. Buhay pa naman ako. Yeah, buhay pa naman. And then, Buhay pa actually, naman si apparition lang to. Apparition. Okay, so anonymous participant, reversible po ba through LCIF ang CKD type 2, diabetes, fatty liver, etc. Kahit through a certain degree? Yes. Theoretically speaking, it is reversible. So long as hindi pa natatanggal ang kidneys mo. For example, hindi naman pwedeng wala ka ng kidneys, bigla na lang magkakaroon ka ng kidneys. Hindi ganon ang cell regeneration. Ang cell regeneration, nandun pa yung kidneys mo, ha? Kaya kung pwede, wag mo muna patanggal. Dinadialysis ka, stage 5 ka, for example, wag mo muna patanggal, total, wala pa namang ipapalit. Okay? Wala pa ipapalit. Tapos mag-LCIF ka. Pag nag-LCIF ka, hope and pray. Total, religious naman kayo. Hope and pray. Magpaka-strict LCIF ka. Hope and pray that it will regenerate in time. There are some instances, no? There are some anecdotal evidences out there claiming na yung CKD stage 5 nila na reverse to CKD no more. Type 2 diabetes, as I've mentioned, yung asawa ko has type 2 diabetes before. May PCOS din siya before. Meron din siyang allergic rhinitis before. May asthma rin siya before. Ngayon wala na. Fatty liver,
marami nang nag-reverse ang fatty liver at nagtataka sila bakit prutas lang naman ang kinakain nila pero fatty liver sila, ba't ganun? Kasi yung fructose na sugar ng prutas, yun ang cause ng non-alcoholic fatty liver disease. From fructose, it transforms to fats. Yun yung fats ng, see, kung live to, tumalsik yung laway ko sa inyo. It transforms to fats. So from fructose, it transforms to fats, aka or also known as triglyceride. What is your take on stress eating po and way to stop it? Walang pumipigil sa LCIF, sino man, not even me, na kumain kayo. Wala akong sasabihin na wag kayong kumain. As a matter of fact, sinasabi ko lagi, kung gusto nyong kumain, kung gutom pa kayo, lumamon kayo. So long as meat, egg, seafood. As much as possible, you only eat twice maximum per day because there's such a thing as insulin trigger na every time kakakain, matitrigger yung insulin mo, therefore titigil yung fat burning, magiging fat storing siya, but nevertheless, if talagang gusto mong kumain, nai-stress ka, sige lang, pumapak ka ng itlog, pati balat kainin mo kung gusto mo, total, high in calcium din naman yon. Okay? Ano pa? Familiar Parang din po gusto ba kayo sa... orchids. sige. Feeling ko Sige, orchids Coach. ako doon sa lalagyan pati balat. Orchids lang, mga ganun, pati balat kasama. Orchids. Pwede. So kung mapapansin mo, magandang fertilizer yan, no? Kasi Yan. it's a mineral, no? Anyway, sabi din na familiar din po ba kayo sa intermittent fasting? Can you share po? Yung IF, Mary Grace, yung IF sa LCIF means intermittent fasting. Okay? May umiinom. Coach, follow-up question. Anong Yes. oras yan? Yun yung lagi ng discussion, di ba? Anong oras Ah. yan yung intermit? Yan. Gusto ko yan. Walang oras ang intermittent fasting, guys. As much as possible, syempre umaga nyo gagawin. Di ba? Tulog nga tayo ng gabi eh. Yung tulog kasi natin sa gabi, that's basically fasting. You sleep 8 hours per night, for example. Under normal circumstances, 8 hours per night. 4 hours before, we do not eat. 4 hours after waking up, we do not eat. Di ba? So that's 16 hours. 8 hours of sleep, 4 hours before, 4 hours after sleep. That's total of 16 hours. 16 hours of fasting. And then you eat. Gets nyo? Yun yung normal. Pero, since hindi nga pwede sa inyo dahil hindi kayo normal, dahil freelancers kayo, nasa gabi Abnormal kayo kami. gising, mga ano kayo mga Abnormal. kwago. Dapat team kwago kayo. Okay? So, kwago kayo. So, since hindi kayo pang umaga, gabi kayo gising, edi ibabaligtarin nyo lang yon. Again, healthy ba na magpuyat? Hindi. Kahit sa mo pagbalik-balik na rin. Hindi healthy. Wala lang kayong choice para sa ekonomiya. Okay? So wala kayong choice, so might as well eat healthy. So when do you fast kapag ka freelancer ka, graveyard shift? You fast kapag ka patulog na kayo, which means umaga. 4 hours before sleep, 4 hours after waking up. Whatever that hours are. Hindi ko alam. Kasi di ba, iba ang oras pag Australia, iba oras pag UK, iba Australia, iba ang oras kapag ka US, etc. etc. Okay, Coach? Yan? Coach, ilan pa ba to? Madaming tanong. Uy, may bayad na to guys ha. So, ang daming tanong. Oh. Ano ba to? Baka inulit lang ng iba. Pagka inulit, hindi ko na sinasagot, syempre. May iniinom po ba kayo na pang diet, vitamins para bumaba ang timbang? Hindi mo kailangan mag-vitamins para bumaba ang timbang. Gawin mo lang ang LCIF, bababa ang timbang mo kung sobra talaga ang timbang mo. Okay? Gawin mo lang ang LCIF, bababa ang timbang mo naturally. You don't need to monitor, bababa yan so long as you do it properly. Vitamins and minerals are just supplements. Dagdag, sabi nga, supplement, if you check the meaning of supplement, that's basically just dagdag sa normal na kinakain natin. So if we're eating properly, we don't need to supplement. Ilang months bago mag-take effect ang pagbaba ng timbang, case-to-case basis. Kung naging obese ka ng 10 taon, it can mean na 10 buwan bago mo ma-eradicate yung buong obesity mo. Pwedeng faster, pwedeng slower, depende sa paggawa mo ng LCIF. What is your view on plant-based diet? Sinagot ko na yan kanina, vegetarian, vegan, that's pretty much it. And as a matter of fact, yung plant-based diet na yan na pinangungunahan nung hinayupak ng bilyonaryo na hindi na natin sasabihin kung sino, okay? Siya yung nagtutulak niyan, siya yung promotor niyan, okay? So, ultra-processed yan. Yung mga burger na synthetic, mga fake burger, etc., na binebenta na rin ngayon, no?
hindi yan mas maigi pang kumain ka lang ng totoong halaman. Okay? Kaysa kumain ka ng artificial na halaman. Okay? At winawangis na burger. Okay? Ayaw sa burger pero hinuhugis burger. Itsura, pinapalasang burger. So yeah, vegan and vegetarian is pretty much the same yung sagot ko dyan sa plant-based. Pag LCIF po ba, needs ba yan ng exercise? As much as possible if you can do exercise, good. If no, not necessarily. Okay, as I've mentioned kanina, yung paghabol sa anak mo is pretty much your exercise. Nare-reverse po ba ang LCIF ng cancer? Yes. Theoretically speaking, it can reverse cancer. Bakit? Dahil ang pagkain ng cancer, number 1 na pagkain ng cancer ay asukal. Sugar basically feeds cancer cells. Sugar basically awakens cancer cells. Just to be clear, lahat tayo may cancer cells. Ikaw, ako, kayong lahat may cancer cells, tulog lang. The way to awaken it is carbs. Lahat tayo meron. What are the food best to be taken and what are the food need to be prevented? Best taken, meat, egg, seafood. Prevented, carbs, which is basically rice, bread, pasta, soft drinks, fruits, etc. How to handle stress eating? Sinagot ko na yan kanina. Kapag madami ang fast food sa mesa, mahirap magtimpi. Paano maiwasan ang pagkain ng chips at chocolates kung nakasanayan na? Yun na nga, tapon mo. And I am not joking. Out of sight, out of mind. Kapag hindi mo nakikita, hindi mo maiisip. Kapag wala yung cookies dyan, wala yung chips, wala yung chocolates, hindi mo maiisip. Kasi wala dyan. Unless addict ka, lalabas ka pa, sa kabilang kanto, kakatok ka pa, hating gabi, freelancer ka, nangangatok ka ng tindahan na may tindahan para lang bumili ng tsokolate. Ay wala na tayong magagawa doon. Can you imagine yung mga addict sa droga? Ganyan yun eh. Nangangatok pagka madaling araw. Okay? So how do you avoid it? Out of sight, out of mind. Huwag mong makikita para hindi mo maiisip. Based sa study ng healthy, ano yun? Para mga ex lang. Kalimutan nyo na sila, guys. Yan, kalimutan nyo sila. Based sa study ng Healthy Blue Zone around the world, their diet is plant-based. Ang may pakana niyang sinasabi mo, anonymous participant, ay mainstream media. That's a propaganda. As a matter of fact, ang mga nandyan sa blue zone na sinasabi mo, most of them eat meat, not really plants. Most of them eat meat. Pero since kakampi ng plant-based, ang authorities with a $sign, experts with a $sign, reporters with a $sign, lawyers with a $sign. Since kakampi nila yan, yan ang pinararating nila sa buong mundo. Meron atang gustong tanongin yung ano. Okay, if may mayoma, paano po if maging carnivore? Napapalaki ang bukol ng karne. Hindi. Misconception yan. Ang nagpapalaki ng bukol sa mayoma ay carbohydrates, hindi karne. Sabi ko kanina, sugar feeds cancer cells. Nasisisi ang karne kasi kasabay siya ng asukal. Wala naman sa inyo ang carnivore dati, pero nagkamayoma pa rin. Konti na nga, iniwasan na nga yung karne, nagkamayoma pa rin. Halos hindi na kumain ng karne, nagkamayoma pa rin. Tapos iiwasan palalo ang karne. Ano ba yung majority na kinakain bago siya nagkamayoma? Carbohydrates. Sinabi ko na kanina yon, yung 6 times a day na kain. Ano po yung dapat kainin at di dapat kainin? Sinagot ko na yan kanina. Carbs ang hindi dapat kainin, fat and protein ang dapat kainin. By the way, pagdating sa fats, dapat yung fats, hindi yung vegetable oil, which is industrial oil such as canola at lahat ng seed oils, sunflower oil, rapeseed oil, blah, blah, blah. Hindi yon ang totoong healthy fat. Hindi vegetable oil. Pag nakita nyo vegetable oil, itapon nyo na. Ang okay na oil, at least would be coconut oil. That's the least. The best would be, itanong nyo sa lola nyo kung ano ang gamit. Taba ng baboy. Taba ng baka. Tawag doon, lard. Tawag doon yung mga ganon. Lard, tallow, etc. Yan ang dating mantika ng mga lolo at lola natin na siniraan ng pinggang Pinoy. Need mag-exercise pag LCIF? No. How many hours of fasting is recommended? Ang fasting natin, guys, kung si Dr. Jason Fang ang tatanungin nyo, who is a nephrologist and expert sa kidney, one of my idols, kung siya ang tatanungin nyo,
he will recommend 18.6, 16.8, yung mga ganyan. Meron siyang ganon na mga protocols. Ako, you listen to your body. Hindi pwede na sasabihin ko, 18.6 ang gawin mo, tapos hindi mo magawa yung 18 pa. 16 lang kaya mo. So, edi 16 lang ang gawin mo. And the next time, kapag ka sanay ka na sa LCIF, meaning hindi ka na addict sa carbohydrates kasi yung ghrelin hormone mo, which is the hunger hormone, mababa na, at yung leptin hormone mo, which is the satiety hormone, mataas na, meaning hindi ka na nagke-crave sa asukal. Pag ganun na, you can easily do 21 hours, 22 hours, 23 hours, and even 5 days, which is my longest. What is the ideal age to start LCIF? Pag 60, okay pa ba? Pag 60 pataas, mas lalo. Dahil yung type 3 diabetes na sinasabi ko kanina, also known as Alzheimer's, doon pumapalo. At ang cause ng Alzheimer's ay carbohydrates or asukal. So kaya mas maigi na low carb, high fat, high protein ang ipakain nyo sa mga yan kasi kailangan ng utak natin ng ketones or ng fats. Okay? Konti lang ang kailangan ng utak natin na glucose. Hindi kailangan ng utak ng carbs. Kapag ka sinabi sa inyo ng nutritionist, ng dietitian, ng doktor na kailangan nyo ng carbs, hindi yun totoo. Kailangan nyo guys ng glucose. Magkaiba ang carbs, magkaiba ang glucose. Ang carbs ang input, glucose ay output. Pag kinain mo ang carbs, magiging glucose yan. Yun ang kailangan ng katawan, glucose. Now, bakit hindi ko pinapakain kung kailangan pala ng glucose? Kasi may tinatawag na process sa katawan natin na gluconeogenesis. Ano yung gluconeogenesis? Yun from protein, from muscle, kino-convert niya to glucose. It's a per need basis. Pag kailangan ng utak, magko-convert siya, mag-gluconeogenesis siya kasi kailangan ng isang kutsarita ng glucose sa utak. Pero no more, no less. Okay? Ideal age to start, yung baby ni Dr. Ken Berry, who is one of my idols, pagkapanganak pa lang, ang pacifier niya, bacon na hindi honey glaze. Pure, unadulterated bacon. Yun ang pacifier niya. So can you imagine, sanggol pa lang, sumisip-sip na ng bacon. Siya, bacon? Oh, syempre, ayaw nila ng ano eh. Pag sinipsip, kaya nagkakabag-kabag yan, utot ng utot. Kasi walang ginawa kundi sumipsip ng hangin. Yung Hangin. pacifier, hangin yan eh. Ano yung pwedeng kainin pag nag-crave ka or kapag gising ka due to work? Sabi ko nga kanina, pati balat ng itlog kung gusto mo, pwede mong kainin. Okay, basta meat, egg, seafood. Coach, ano po yung tingin mo na mas effective na diet sa night shift? Like best exercise, blah, blah, blah. Nasagot ko na yan kanina. Paano ba yung high cholesterol at maintenance? Okay lang po ba mag-LCIF? You need to understand na hindi problema ang cholesterol sa katawan. Hindi. Sabi lang ulit yan ng mainstream. Pero hindi yan ang problema. Hindi cause ng heart attack, hindi cause ng hypertension, hindi cause ng stroke ang cholesterol. Hindi. Hindi cause ang cholesterol ng aneurysm. Nandun yung cholesterol para pahupain yung pamamaga na totoong cause ng aneurysm, totoong cause ng heart attack, ng stroke, yung inflammation, pamamaga ng arteries, pamamaga ng puso, pamamaga ng utak, pumutok. Nandun ang cholesterol bilang fireman. Nandun siya bilang bumbero para sana pahupain yung pamamaga. Pero hindi na nga kaya kung sobra-sobra na ang damage ng arteries. So hindi cholesterol ang cause. Ang cause is inflammation. So ang dapat pinabababa, inflammation, hindi cholesterol. As a matter of fact, kahit na hindi kayo kumain ng cholesterol, magpo-produce ang katawan mo ng cholesterol because ang cholesterol ay importante. Transporter ng nutrients and so on and so forth. Mabagal po ba metabolism ko? Need ko pa uminom ng gamot para makabawas daily at ang bilis ko po tumaba lalo na kapag may maraming sugar intake. In case puro protein di kaya mahirap i-digest yun. Madaling i-digest ang protein at fat because we are designed to digest protein and fat. We are not designed to digest fiber, plants, no, yung mga yan. We are not designed. We are only to consume yung mga halaman kapag wala na talaga. So, mas mabilis i-digest, mas digested kapag meat, egg, seafood.
Testing, pumunta ka sa CR. Kapag kumain ka ng malunggay, tingnan mo pag pumupo ka, may malunggay pa rin. Hindi dahil sa winalis niya yung pupo mo, kundi dahil hindi niya na-digest yung malunggay, kaya lumabas siya. Okay? Yun yun. Hindi dahil sa winalis niya yung pupo. Hindi. Kaya siya nandun, hindi na-digest. Yun yung tinatawag na yun yung low absorption, low bioavailability. Mababa yung bioavailability. Hindi ma-digest ng katawan natin or ng digestive system natin. May toxins po ba ang meat? Well, lahat naman ng pagkain at this day and age halos meron. Dahil sa kagaguhan, no, ng mga supplier natin. From the government down sa mga hinayupak na mga nagbebenta. This is why, sinasabi ko, kahit kay Coach yan, sinabi ko, I am aspiring to have my own farm, my own ranch, so that I can have my own meat. That is the only way for you to be assured na wala talagang toxin yung karne na kakainin mo. But in the meantime, until that day comes na meron ka ng sariling rancho, wala kang choice kundi kumain ng least evil na toxin. Gusto mo ba yung toxin ng halaman naturally at yung pesticide niya? O yung toxin dun sa meat? Again, I'm not saying okay yung toxin. I'm not saying that. What I'm saying is, between toxic na may meat na may toxins versus plant na may toxin, I would rather eat yung meat. Otherwise, ano pang kakainin mo? How long mag-LCIF? For life. Pwede ba abrupt application, no rice agad, hindi ba nakakahilo? Hindi. Pwedeng mag-abrupt, dapat mag-abrupt, hindi nakakahilo kasi yung sinasabi mo, that's a concept ng gutom. Yung hilo, that's basically electrolyte deficiency. So you need to eat as many electrolytes as you can. So avoid rice, bread, pasta, and all the other carbs. Lumamon ka ng meat, egg, seafood, at mamapak ka ng asin. Not hindi masama ang asin. Salt, aka sodium, is actually an electrolyte. We need salt. We are under consuming salt because historically speaking, siniraan ng salt kasabay ng kolesterol, kasabay ng protina, kasabay ng taba. Need po ba iwasan ang taba ng baboy or eat moderately? No. As much as possible, you should eat as many fat and protein as you can. Protein is the building blocks of your body. Theoretically speaking, kung kakain at lalamon ako every single day ng protina lang at taba lang, dapat manumbalik yung mata ko. From 450, dapat bumabayan to 250 to 2020. Theoretically speaking. So you do not moderate fat and protein. You eat until satiety. Ibig sabihin, hanggang umay ka na, you don't do it moderately. You eat until satiety. Carbs, you don't do it moderately. You don't eat it at all. You don't eat carbs. There's no such thing as moderate eating ng carbs because we need 0% of carbs. Zero. So the way to moderate eating ng carbs is 0. So you don't recommend having vegetables during LCIF po? Low carb, high protein lang po talaga? Yes. Yes. I do not recommend vegetables. I eat vegetables such as kimchi because it's delicious. Masarap siyang kasabay ng samgyupsal. But I do not eat it because it's high in nutrients. No. Which is better? 1,500 calorie diet or LCIF? You need to understand na hindi to calorie deficit. Ang calorie deficit is equivalent to nutrient deficit. Pag binaba mo ang calories mo, bababa ang nutrients mo, magiging malnourished ka, which would mean makukulangan ka ng nutrients sa katawan. I do not ever recommend calorie deficit. Paki-explain po paano maiwasan ang diabetic ketoacidosis. Ang diabetic ketoacidosis or ang DKA na tinatawag ay karaniwan nangyayari sa type 1 diabetic. Uulitin ko, ang DKA or ang diabetic ketoacidosis ay kadalasang nangyayari sa mga type 1 diabetes dahil yung karamdaman na yan, yung komplikasyon na yan is resulta hindi ng dahil masyadong maraming ketones na nananalaytay sa katawan mo, kaya ketoacidosis, hindi. Kaya maraming ketones na nananalaytay sa katawan mo na hindi ma-regulate is because wala yung regulator, which is the insulin. Yung insulin na supposed to be magre-regulate ng ketones para hindi umabot sa ketoacidosis, wala, hindi present. Kasi yung type 1 diabetics are insulin sensitive. Ibig sabihin ng insulin sensitive, hindi sila nakakapag-produce ng insulin, kaya nga sila nagtuturok ng insulin dahil wala silang insulin sa katawan.
So kapag ka type 1 diabetic ka, you need to properly do LCIF and as much as possible under a supervision of an actual low-carb doctor such as Dr. Bernstein, who is a type 1 diabetic LCIF doctor. Anong edad na ni Bernstein? 90 anyos. Ano po ang proper way of intermittent fasting? Nasagot ko na yan kanina. Bawal ba ang salty and sweets? Yung salty or yung salt, okay? Yung sweet, particularly sugar, ang bawal kasi carbs yan. Paano ang chicharon and other meats? Puro may salt. Walang problema ang salt. Dapat kumain tayo ng salt. As much as possible, maraming salt. So we eat until we can bear. Wag mo namang isubo yung buong kutsara ng asin. Kung ano lang yung kaya mo, matolerate mo. Okay? Karne, itlog, etc. May mga sodium na yan. Pero salt to taste. Hindi po ba mas healthy ang pescatarian? Hindi. Dahil I think ang pescatarian, sorry, I'm not sure, no? Pero I think that's basically from the sea. Okay? So puro seafood yan. May mga nutrients na mga makukulang dyan. Pero, pwede naman. Okay? Pwede naman. Lalo na kung ikukumpara mo sa balanced diet. Pero ang pescatarian, para matamaan mo ang nutrients mo, medyo mahal ang mga protina na kakainin mo. Salmon, ganyan. Yan kasi yung mga high in protein na mga seafood. Gaano kadami ang kakainin if LCIF mini-measure po ba? Hindi. Hanggang sabihin ng leptin mo or yung satiety hormone mo, tama na, umay na ako, nasusuka na ako, that's the time na titigil ka. Walang measurement ang LCIF. What if allergic sa egg or chicken? Hindi ka allergic sa egg at chicken dahil habang kinakain mo ang egg at chicken, kasabay niyan, only rice, only iced tea, at kung ano-ano pang carbs. Pero, para maging safe, wag mo munang kainin yung egg at chicken, mag-focus ka muna sa pig, cow, kambing, at kung ano-ano pa na hindi egg and chicken. Up until the time na kapag naka-adapt ka na, pwede mo nang testingin ang egg at chicken. To prove na hindi egg at chicken ang allergy mo, kundi carbs. How to deal with keto flu and hair loss pag nag-LCIF. Keto flu is normally a healing crisis. Normally, all of us would undergo a healing crisis one way or another. Part of it can be keto flu, can be hair loss as well, and that is basically nutrient deficiency sa simula. Dahil nagpa-flush out tayo sa simula, mas marami ang flush out natin ng electrolytes, mas marami ang flush out natin ng nutrients sa simula, kaya nangyayari yan. So how do you deal with it? You eat as much meat, egg, seafood as you can. Do not eat carbs muna dahil maglalaban pa sa tiyan mo, no? Yung low carb sa high fat. So wag ka nang mag-carbs. Wag ka na munang mag-broccoli, wag ka na munang mag-cauliflower. Puro egg, puro seafood lang muna para yung protina na kailangan mo para hindi ka mag-hair loss ng sobra-sobra, makain mo ng tama. Vitamin nutrient deficiency kaya ang one cause of frequent pain sa upper left back, lower back down legs, coach. Nako po, consultation na yan, no? Hindi ako allowed to yung sobrang detalye na ganyan because I'm not allowed because I'm a coach. I'm not a doctor, I'm not a nutritionist. But can be, no? Para naman medyo meron kang sa tanong mo, can be. It's always naman na yung mga nararamdaman natin like yung cramps, yung vertigo, etc. Normally it's electrolyte deficiency. But yung direct na sagot diyan, that's already a consultation and I encourage you to ask yung mga low carb doctors natin na meron. Anong sakit complication makukuha sa untimed na kain po? Wala. Okay? Yung untimed na kain na sinasabi mo, kapag ka gutom ka na, kakain ka na. So that's time pa rin. Wala tayong konsepto ng breakfast, lunch, dinner. Walang ganun, physiologically speaking. Ginawa lang yan ng mga big pharma, big food para maibenta yung cereal nila. Wala talagang breakfast. Pag sinabing breakfast, it's basically breaking your fast. Break, fast. Break, fast. Gets nyo? Binrake nyo yung fast nyo. Nung natulog kayo, that's your fasting. Break, fast. Walang breakfast na almusal per se. Can LCIF help boost metabolism? Of course. Once your hormones are balanced, it will help you sa metabolism mo. Coach, pag night shift, more eating is done at night, resting during the day is just right. How do I balance my healthy eating? That's pretty much the answer. Again, wala na tayong magagawa kasi yan ang trabaho mo eh. So you just do LCIF ng baligtad. Sa gabi mo gawin, wag sa umaga. I seldom eat carb and it feels good. I am 63.
I maintain my weight and can still walk miles. Very good, Delmar. At keep up the good work. As much as possible, iwasan mo pa yan para umabot ka ng 103. Okay? Meron po kayong ma-recommend? Alternative for coffee, iwas antok? Wala. Talagang coffee lang. As a matter of fact, we are not supposed to drink coffee rin dahil it's not meat, egg, seafood. But nevertheless, hindi naman tayo nagpapaka-perfecto. Pwede naman ng coffee since zero carb naman yan. Huwag mo lang lalagyan ng asukal. Hindi masama ang caffeine per se as long as you are low carb. Sorry, wala po ako sa first 15 minutes. May dairy-free meals po ba sa LCIF? Yeah. Kung gusto mong umiwas sa dairy, sure. Why not? Mag-focus ka sa steak, mag-focus ka sa giniling, no? Iwas ka ng dairy kung gusto mo, pero hindi masarap ang buhay. Sarap-sarap ng cheese eh. 'Di ba? So, 'yun. Pwede naman Joker Day, kumain ng chocolate, 'di ba coach? Merong mga low carb chocolate guys ha. May mga low carb chocolates na nagbebenta diyan out there sa mga merchants diyan, mga low carb. Meron naman hanapin niyo lang yung mga low carb chocolates diyan. Meron namang low carb chocolate, okay? LCI food planner po na mare-recommend nyo? Wala. I don't use planners. Sorry. What's your take on taking gluta for health of liver, kidney po ata, coach? I don't recommend any supplements because LCIF alone will make your liver and kidneys healthy. Okay? Okay lang po ba pag-consume oatmeal every morning? Oatmeal is carbs, therefore no. Hindi dapat kinakain ng oatmeal. Yung nagpauso niyan ay isang Adventist, okay? Na tinuro sa atin na masama ang mag-masturbate at yan ang solusyon na ginawa itong si Dr. Kellogg para mabawasan ang pagma-masturbate ng mga kabataan nung panahon niya. Just that's a trivia for you guys, okay? Avoid processed food din po ba? As much as possible, of course. Processed food should be avoided whenever you can. Plain coffee, okay coach? Yes, always plain coffee lang ako. Coach, pwede ba assume apple a day keeps the doctor away? Hindi. Apple is fructose, fructose is sugar. Hindi. An egg a day will keep your doctor away. And be angry at Coach Dave, okay? Magagalit siya kay Coach Dave dahil hindi ka nababalik sa kanya for consultation. Coach, safe po ba i-assume na hindi totoo ang apple a day? Yes, hindi totoo yon. Milk, okay lang po ba? Since product yan ng animals, anong milk ang pwede sa LCIF? As much as possible, we do not drink milk because lactose is another word for sugar. Maraming pangalan ang sugar. Lactose, fructose, galactose, glucose, etc., etc. Sucrose, no? And lactose is one of the many names of sugar. Lactose is present sa milk. Therefore, yung mga nutrients na kailangan natin sa milk, pwede naman natin makuha without the carbs. So sa meat, egg, seafood. Not necessarily sa milk. But if you want to drink it dahil masarap, go ahead. Be my guest. Paano po treatment kung mataas ang uric? Anong advisable kainin? Yung mataas na uric na yan is a result of basically carb, vegetable oil, and plant toxin. Not meat. Okay? Nadadamay lang yung meat. Okay? Hindi pala totoo na eat anything sa window hours. Hindi. Hindi totoo. Eat anything so long as it's not carbs. Yun ang totoo. Because carb, sabi ko nga, kung may pupulutin kayo, is non-essential. Sana po i-upload to sa YouTube para mapanood po at ma-relay sa pamilya na hindi nakaten. Tanong Yes, natin meron yan kay po. Coach Yan. Nasa YouTube channel ko, huwag kayo mag-alala kasi alam ko hanapin niyo. Huwag kayo mag-alala. Oh, yan. Wag daw kayo mag-alala. Anong klaseng sugar po ang pwede? Wala. Ilang eggs per day? Kahit isang dosena kung kaya mo. I normally eat in one sitting 8 eggs in one sitting. How many eggs kami consume sa isang araw? It doesn't really matter kung ano yung kaya mong kainin. Tapos na. Yan. Ay, coach, wait lang. May mga follow-up. Anong fruits daw pwedeng kainin? Fruit. Fruit. Kasi Avocado apple kumain ako kanina. Bawal yung apple eh. Kasi fructose yun. Okay? Fructose yun. Pero kung fruit sa fruit per se, avocado. Avocado, strawberry, pero very, 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 very moderately. Kasi yung avocado at strawberry, meron pa ring mga carbs yan eh. So, you're just eating it because, alam mo na, masarap. Parang ako, I'm drinking Coke Zero now. It's not because it's healthy, but because it's masarap. Okay? So, that's the reason why I drink Coke Zero or Pepsi Max, no? But it's not healthy. Yeah, how about breastfeeding mom? Coach, anong pwedeng milk na inumin? Sorry, milk? Breastfeeding mom. Wala daw. Breastfeeding mom? It doesn't matter. You should just do it the same way that we do it, no? Meat, egg, seafood. Kain ka lang ng meat, egg, seafood. It will help, theoretically speaking, it will help you produce more milk for your kids. And as a matter of fact, the healthier yung kinakain ng nanay, especially during pregnancy,
ganun yung nagiging resulta sa bata pag pinanganak. So kung basura yung kinain mo ng pregnant ka, nagka-gestational diabetes ka, nakakakain mo ng pinaglilihan kuno mo, paglabas ng bata, overweight o kaya malnourished, kulang sa nutrients, kasi kulang sa nutrients yung kinain ng nanay. So ganun din sa breastfeeding basically. So kung ano yung kinakain mo, pag basura, konti yung magiging ano mo, gatas mo. Okay? So ganun siya. Okay, coach. Ito pa, nanonood siya sa live, si April Kailaw. Pwede po bang mag-start ng LCIF kahit hindi na papacheck sa doktor? Okay lang po ba black coffee if nagpa-panic attack? Okay, pwede ba mag-start? Ang sagot doon, yes, no? Kasi nag-start ako nung walang doktor. Kaya nga sabi ko, nung ginawa ko, feeling ko mamamatay ako anytime soon dahil wala akong makonsultahan. Pwede, kung sa Kaso buhay pwede. pa. Buhay mo yan eh, di ba? As a matter of fact, buhay mo yan, wala namang magagawa lahat. Pero ideally, of course, you consult a doctor. Pero, consult a low-carb doctor. But pag high-carb doctor ang kinonsultahan mo, definitely sisiraan lang niya yung LCIF. And then black coffee, pag nagpa-panic attack, normally pag nagpa-panic attack ka, that's a result of anxiety yan eh. So might as well wag mo nang i-aggravate, 'di ba? Anxiety yan eh, Yeah, wag mo na i-aggravate. ipon. Kaya, that time kung nagka-anxiety ka na, nagpa-panic attack ka na, wag ka na muna magkape, 'di ba? Pero that's a result of eating too much carbs, okay? So that's a result. No, normally the higher carb we eat, the more depressed we are. Okay? Sa simula lang akala natin pagkain natin asukal, oh, I feel good. After 1 hour, I feel badder. Okay? How about yung stevia or low carb sugar or sweetener, coach? Stevia, again, you need to understand, guys, that there are two types of low carb. Low carb na essential, low carb na non-essential. Ang low carb essential is meat, egg, seafood, salt, water. Yun yung low carb essential. Low carb na non-essential, yung iba, such as stevia, kung ano ng mga sweeteners dyan, avocado, mga non-starchy veggies, etc. Okay? Almond flour, etc. So pwede naman. Pero that's not the best way to do it. Pero pwede. Tulad nga ng ginagawa ko ngayon. Etong Coke Zero, ang sweetener nito sucralose. Just to be clear, ang akala ng marami aspartame. Nevertheless, wala rin naman problema generally speaking sa aspartame. Pero just to be clear, ang sweetener ng Coke Zero is not aspartame, it's sucralose. So yes, generally the answer is yes, pwede naman. Grabe, ang dami yung ano, may bayad yun back to back talaga sinagot ni Coach Dave. Pero actually guys, ako kasi sabi ko naman sa inyo, pinost kong picture nun, kasi nung nakausap ko si Coach Dave nun, hindi rin ako naniniwala. Actually, wala din ako nakaing rice ngayon. Wala talaga. As in, noong una, hindi ko na siya hinanap. Sana yan lang siya. Kung kakain ako ng rice, as in konti, tapos hindi na talaga. Tapos pati pasta ngayon. Kasi ang lakas maka-influensya ni Coach Dave, feeling ko, tama naman siya kasi kaya naman tayo nabubuhay para sa family. Mabuhay ka, hindi dahil gusto mo lang, para sa family mo, di ba? Yun lang naman yung concept nun eh. Magpaka-healthy ka para mabuhay ka sa pamilya mo. So gagawin mong excuse yun, yung sinasabi mong mahirap, is your excuse and alibi. Yun lang naman yun. Yeah. So, pumayat naman ako actually. Pero, syempre, yun, guilty lang ako sa hindi naglalampaso sa kumahabol ng anak. Pero, kaya kailangan ko mag-exercise. Kasi di ba ganun yan? So, nasasaktan din. Mapanakit si Coach Dave. Pagkasama niyo si Coach Dave, kulang ang isang araw sa inyo, kaka. Iba pa yan, wala pa yung financial planning approach. Kulang pa yan. Kulang ang isang araw sa inyo, promise. Gusto niyo bang makasama si Coach Dave more often sa group or books niya? Ipopost ko yung link ng book niya sa group. And then, ayan, ipa-plug ko na yung YouTube niya sa mga nanonood kasi hindi nakikita ng mga, i-ano ko lang, share screen ko lang. Mag-join kayo sa community. Ang dami rin nanonood sa live ko kasi na-share ko siya sa community. Coach Dave Aguila, dun sa page niya. Tapos may community siyang over 2 million. O imagine, 2 million. Kala ko sikat na ako. Sikat pala talaga itong kausap ko. So, di ba? Saan kayo dyan? Asan na yung link ng ito po? May nag-share po ng community. Teka, i-share screen ko para sa mga nanonood. Kasi yun naman ang importante. Di ba sinabi ko sa inyo na nag-start tayo ng 2024. Ano bang kailangan yung i-focus for 2024? Most of you, syempre, ang sinabi natin, gusto lang natin kumita ng pera. Pero more than pera, isipin muna natin, magpaka-healthy muna tayo para kumita tayo ng pera. May pera ka nga, patay ka naman. Saan dadala ng pera mo? Diba? Ubus yan. Ganun si kapag ka, no? mapanakit yan si Coach Dave. Hindi pa yan yung powers niya. So, tas ito guys, sa mga nanonood, sinishare ko po yung community ni Coach Dave. Mag-join kayo. Ayan na yung mga si Jen, nakikita ko na, si Luz. O, puro accounting people na yung mga nag-join, nandito na sila. And then, ayan, mga nanonood sa live.
So, ito yung YouTube ni Coach Dave. May mga previous na siyang content na napapanood ko, kaya nga medyo ano ko siya. Mag-subscribe kayo sa kanyang email list. Meron kayong makikita sa Coach Dave Aguila din. Ito. Yan. Kung na-like niyo yan, meron siyang mga yan. May mga link siya para ma-subscribe yung mga channel niya. Nandyan siya. So, ayun lang. So, yung YouTube niya, yung page niya, tsaka yung community. Tapos yung book niya, isi-share natin sa community. It's only 500 pesos. And siguro naman, yun lang. Let's all be healthy for 2024. More than earning money, let's all be healthy. Tama ba? Eh kung mali, bye na tayo, bye. Yeah. Happy ba kayo, guys? Happy ba? Thank you, Coach Dave. Ano, habang nag-a-attend si Coach Dave, habang may tanong kayo, magpaparapol lang. Coach Dave, diyan ka lang. Kasi yun yung promise namin, magpaparapol kami. Para for sure, guys, pwede pa ipagtanong habang nandito si Coach Dave, tapos magpaparapol na kami para dual, ano tayo. Multitask tayo, okay ba? Jen, pwede ka na mag-share ng screen. Ayan, andiyan si Sir Abraham, nandiyan ka. Sir Abs, nandiyan ka. Pwede ka mag-unmute. Nakita ko si Sir Sir Abraham, nandiyan ka. Nakita ko eh. Siya yung nag-share ng group eh. Ara Aguila. Sir Dave, ano ba yun? Si Wifey ba yun? Si Ara Aguila? Or si Sir? Si Wifey yun. Si Miss Ara. Si Madam. Ayan. Hi, ma'am. So, ayan. Nasaan na yung mag-game? Guys, tapos magpapaano kami ng feedback form para naman mapabasa ko kay Coach Dave kung naging happy kayo. Then, pwede nyo na rin itong bigyan ng tanong. Pwede kasing gawa ni Coach Dave ng content yung tanong nyo. Okay ba yun? Di ba, Coach Dave, okay yun? From their question, tapos yung content. yung testimony or yung feedback, ipopost ko yun publicly ha. So Yes. kung ayaw nyo I-anonymous na lang. ma-post publicly, i-anonymous nyo na lang. Pero kung gusto nyo naman ma-post publicly at gusto nyo ma-promote, kunwari meron kayong Facebook or whatever, lagay nyo rin para malagay ko yung Facebook nyo or whatever domain. Tapos magkakaroon si Coach Dave ng Business Hub Cafe. Ipopromote ko na din. Yan yung project for 2024. Nandun siya madalas. Siguro ako din mapapadalas doon kasi maraming doon, business owners. Ito na po yung nasa na po yung raffle, guys? Admin, nasa ka? Coach Dave, sobrang thank you Ayan ang aming buena mano sa inyo. Okay ba? Sulit ba? Umabot tayo, Coach Dave, ng 170 participants. Diba? Solid. I hope meron silang natutunan. Diba? I hope meron. It's something Parang that you guys can... Parang tatapon na namin yung mga bigas namin dito sa bahay. Mga ganun yung tipo na. Hindi, bigay niyo yung bigas niyo sa mga kapitbahay niyong nabubuisit kayo. Akala nila mabait kayo sa kanila. Totoo, pinapatay niyo sila. Sabi, may ayuda ako sa inyo, isang kabang bigas. Sa iyo na yan. Ganon. Ang totoo nun, inuunti-unti mo na sila. Kasi mali nga yung concept sa atin nung bata. Di ba ganun naman lagi? Mali yung na-instill sa atin. So, kaya tinuturuan tayo. So, observe nyo din naman. Hindi naman namin sabing huwag kayo kumain ng rice. Pwede nyo pantikman. Ako talaga, personally, ngayong gabi, kanina bago kumain, nag-ano lang ng baka. Ang lakas ng Coach Dave. Baka lang, minsan chicken. Tapos, walang kanin. As in, mula kanina, walang kanin. Wala talaga. Papak lang kayo ng papak. Papak lang kayo ng papak. Pag nagutom. So, medyo pumayat naman ako. Yun naman ang yan. Pero sabi ni Coach Dave, hindi ka papayat para magpa-sexy. It's just a bonus. Huwag nating sabihin na sexy na ako. Mas sabihin nyo, healthy na ako for 2024. Side effect lang yan. Side effect. Nasa na po yung raffle, guys? Di ko na po kaya. Nasa na po sila? Admin Jen? Wait lang may po. Nalulungkot. Technical problem lang, Coach. Mabagal yung internet. May nalulungkot, hindi na rin makakapag-rise. Si Coach Alma. Shout out. Noong una din, kala ko hindi kaya. Di ba, Coach Dave? Kala natin hindi natin kaya. Pero once na nasanay na mindset ba? Mindset. Brian, baka gusto mo mag-testimonial. Nandito si Brian. Hindi siya accounting peoples, pero nasa friends list ko siya. Nag-testimonial siya for LCIF. Can you share while waiting for the So, hello, I'm not an accounting people. I'm a data analyst. So, ito yung ko. Noong December 28, 2023, I weighed 198 pounds. And kinabukasan, nagka-gout ako.
And from there, talagang nag-experiment ako. So binalikan ko yung ginawa ko noong 2019, which is yung task na talagang 75 days na negotiable na ano ko, yung talagang walang sugary foods. Yun, 75 days straight, ginawa ko yan. Tapos 45 minutes outside, 45 minutes inside the exercise. Tapos 10 beses, 10 pages sa libro, which was, I did that 75 days straight from June 3 to August 16, 2019. Tapos ngayon, experiment ako, hindi na masyadong strict, which is 45 minutes walk in the afternoon. So this time, 45 minutes walk in the afternoon, no breakfast, lunch and dinner lang. Tapos, no rice na talaga, strictly. Second day ko na strictly no rice for today. And tomorrow, magtitimbang ako. Let's see kung ano results. So for 1 week pa lang yun, pero thereafter, month end na. So thank you for this opportunity. Thank you, Yanyan, for sharing this opportunity na buhay na ako ng loob. So muntik na masira ang plano for tomorrow and January 6. And nung January 6, 2018, I weighed 200 pounds. 1 day before LCIF was born. May video ako niyan. So, may nakita ko 200 pounds ako ng time, which is alarming. Tapos, magtutuloy yung plano ko ng January 5 and January 6. And grabe. 2 days on no rice and healthy. Ulit nakabalik ako sa normal ng ganun kabilis because of LCIF. Yeah. And to na-experiment ko bigla na kaya ko mag 2 meals a day na lang. Wala nang snack, wala nang breakfast. Thank you so much. Nakabalik ako sa normal so fast in just 6 days. After 198 pounds alarming, nagka-gout, tas now kasi na advance order ko, hindi ko pa na-realize yung transition kasi hindi magulo pa mention yung utak ko by that time, but what will happen is because of some uncertainty happened, healthy ako for today. Thanks so much and hope that I inspire you with what I mentioned to you. Yay! Thank you, Brian. So nakita ko lang si Brian kasi nag-comment siya dun sa banner, tapos nag-share na siya, sabi ko attend ka, make a testimonial for LCIF. And again, ang goal naman natin ng community is again hindi lang basta again pera, it's more healthy. And I'm so grateful na kilala ko si Coach Dave by October. So talagang sunod-sunod yung mga natin, sa ganap natin sa committee, and napakagandang simula ito for 2024. Moving forward, and tulungan natin si Coach Dave mapalaganap yung advocacy niya na maging healthy tayo. Kasi papayamanin lang natin yung malaking kumpanya. Pwede naman tayo ang yumaman by being healthy. Tama? Diba? Yan. So, okay, Coach Dave, dyan ka lang ako muna. Alisa. Thank you, ma'am. Si Ma'am Ara nandito, nanonood siya. Thank you for joining. So sige, may ganito guys, yung tatawagin namin. Bodyguard ko yan, bodyguard. Oo nga 5 elite, tapos non-elite. Pero dapat yung matatawag nandito guys. Sabihin nyo LCIF pag kayo yung nanalo. Kung nakita nyo pangalan nyo, sabihin nyo mag-unmute kayo LCIF. Bibilang kami ng 1, 2, 3. Okay? Go! Ang dami na. 200, marami to eh. More than 100 plus. So go. Parang dami yung umiikot. Ayan. Jocelyn Ponce, pakisabi LCIF kung nandito ka. Pan-mute po. Kaya bang ma-mute? Unmute. Yes. Pasabi, LCIF, pasabi naman po. LCIF, been member Okay. since
18 na po yan. Yun pala. So, tamang-tama. So, it's your day. Thank you. Kaso nag-bounce back yung tabako. Ayun, Miss Delikado daw yan. Napanood ko kay Coach Dave. Mas delikado yung nag-LCIF tapos tumalikod. Hindi naman Hindi. delikado. Mas ano daw. Sige nga. Sige nga. Because patient ako plus with hypothyroidism. So, nirecommend yan nung best friend ko, which sa kanya nung 2018, sumobra talaga siyang payat, which is, sumobra naman yung pagkapayat niya, hindi na normal dun sa, kumbaga yung normal na nakikita namin sa kanya. Pero hindi ko nga kasi masunod din lahat since yung diet for PCOS is okay si LCIF, kaso may issue yung food listing pag sa thyroid naman. So a few lang ang nasusunod ko during the LCIF journey ng 2018 to 2019. Okay, thank you, Joyce. Yeah, si Jocelyn is elite. So, isang elite na. So, let's go. Thank you, O mga LCIF din. Sino dito mga nasa LCIF community ni Coach Dave? Pa-type naman ng LCIF din kung kayo nasa community niya na. Tapos share nyo naman sa mga friends nyo. Diba? Paramihin natin. Gawin natin 10 million. Noreen, Kana? Come on down. Ang daming LCIF, oh. Coach, dito na pala sila. 1, 2, 3, 4, 5. Wala. Sorry. Yung nandito lang po para fair. Sabihin nyo lang pag nandito kayo is ano. Wala po si Noreen. Hindi po siya nagsabi ng LCIF. Okay, next. Dami na palang LCIF dito. Lucita Michelle. Just shout out LCIF kung nandito ka. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, out. Para fair, di ba guys? Baka i-boycott nyo ako eh. Next. Isa pa lang. Angeline M. Bat. Wala. Wala pa din. Okay, remove. Guys, all eyes ha. Ginawa natin ngayon yung raffle kasi alam ko madaming attend. So, sinadya ko ngayon yung raffle. Para wala kayong pamala. Elisho M. Cruz. LCIF. Wala. Parang maraming wala. Okay, remove. Guys, all eyes. 5,000 yung worth ng ano na yon, yung course na yon, sayang. LCIF. Uy, sino yun? Hello. Si Sir Rafi. Okay, Sir Sir Rafi Rafi. Okay, remove. Okay, thank Ay, you. swerte ni Sir Rafi. Si Sir Abraham yun. Talagang nagdasal si Sir Rafi. Sir Rafi, mag-LCIF ka. Alam mo na. Congrats, Sir Rafi. Giselle. Dalawa ng init ang nanalo. Parang init yun eh. Wala. 5, 4, 3, 2, 1. Wala. Okay, remove it. Chef, sorry dyan ka lang Wala pa rin. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. 8 pa naman to. May ano pa, 6 pa. Bilis na lang. Yung ibang nakakapalang baba dyan. Miss Gemma, nakakapalang baba si Miss Gemma. Nananalangin niyo sana ako, Miss Gemma. Miss Gemma, ilang taong ka na? Mag-LCIF tayo yung mga golden girls ko. Rosper. Ay, Rosper, nandito ka? Wala. 5, 4, 3, 2, 1. May tinatawag po kasi kaming golden girls dito, Sir Dave, Coach Dave, mga 50 plus. So sila yung 60 yan. May 73 pa kami dito.
So, LCIF na tayo. May 70-ish, 80-ish na gumagawa ng LCIF. Yes, okay. CIF. Oh. Flor, ano ka? Ay, ano ka? Elite. Elite ka. Hindi ako, batch 6. Okay, sige po. Ay, congratulations. Ayan, puro elite tong nananalo. Sige, nakanote na po. Thank you, Coach. Ano din to? Golden Girls. O sila na Yes. mga Golden Girls. Opo. Ilan pa? 5 pa, guys. Then we can, ano na. 32, 1, push day, 50 plus. So, SCIF na tayo. O, ba't may record siya? Gumagawa ng LCIF. Geraldine, sino po nire-record ako? Naririnig ko yung sarili ko. Wala po. Geraldine, wala po. 5, 4, 3, 2, 1. May nagre-record ng boses namin. Sige. While waiting po, Coach Lee, may questions sa chat. Sagutin natin. Then, we can adjourn mga 9:15. Lisa Cantila. LCIF. Elite ka ba? Non-elite? Yes po, elite. Okay, elite na. Ilan na elite? 4 na. Isa na lang sa elite and then non-elite na yung susunod. Ha? Sino po nire-record ako? May nagre-record ng boses namin. Algazalit Jumli. Sino to? Parang ano? Sino po? 5, 4, 3, 2, 1. Parang iba live siya. Nito ka? Wala. 5, 4, 3, 2, 1. So, isang elite na lang tapos, tama ba ako? 4 na lang nanalo. Coach, di baka pwede mo namang i-share na lang yung link mo ng book. Kasi po-post ko rin sa community. Baka meron si Mama at Mama Ira. Meron na. Sige, while waiting, kasi kailangan ko rin yung feedback form, guys, ha. Titingnan ko kung napipila pa nyo. Yung Ira Caniso. Come on down. 1, 2, 3, 4, 5. Wala. Out there. Admin, patingin ng mga name, ha. Ayan. Nahanap ni Coach Dave yung link ng book. Baka nasa Lazada no or Shopee. Hasmin Imperial. 5, 4, 3, 2, 1. Wala. Sayang naman. 5,000 na, naging bato pa. In-announce ko kasi kanina yun eh. Edna, Bataler. CIF po. Yan. Thank you, Coach. Ano ka be? Elite ba? Non-elite? Elite po, batch 6. Okay. Wala na. Lahat na ng elite meron na. Okay. Congratulations. Non-elite naman. 3. Congrats. Parang nanalo siya ng loto sa sigaw niya. Oh. Yun mga wins talaga. 3 na lang. And then, share natin yung book ni Coach. Adrian. 5, 4, 3, 2, 1. Wala. Last 3. Diyan wala. Dami kasi nyo eh. Yung umatay nung last time, nag-200 plus din tayo na. Paano to? Parang elite to. Jenny, nakita kita. Hello po, LCIF. Elite ka ba? Batch 6, Coach. Okay. Paano kaya to? Sige, tuloy-tuloy na natin. Yung susunod na tatawagin na lang para fair na din. Tapos papaalam hanggang 8 lang. Sige, papaalam ko na lang sa susunod yung non-edit. Pero para mabilis na tayo, okay lang ba? 6 na, 2 na lang. Dalawa na lang. Elite man siya o non-edit para matapos tayo. Melanie. Ang swerte ni Melanie. Dito yan kanina eh. Ay wala siya. Classmate ko siya ng high school, nasa UAE siya.
Nag-out siya. Kanina nakita ko. So, sorry, Mel. Sayang mo. Classmate ko to ng high school. Wala siya. Umalis siya. Paalam siya kanina. Yung huli si Jenny Oximia ba? Ah, okay. Si Miss Luz, isa sa intern ko, batch 2. Okay. Tapos na, no? Okay na? Kompleto na. Si Jenny Exomia, yung isa. Exomia. Sioma po. Sioma. Yan. Tsaka si Luz Buminda. Okay na? Wala na ba? Hindi ako accountant eh. Hindi ako marunong magbilang. Ilan na ba eh? Admin ilan na? Isa pa daw po. Last. Kaya may nagtatanong ng book ni Coach. Last na lang. Shit. LCIF. Ay, sa niya, oh. Ayan, puro ano puro elite. Ang dami, puro elite. Sige, batch 5 elite. Okay, kumpleto na guys. Again, Sir, Coach Dave, pwedeng pa-share ng link mo daw sa books. Okay na, Jen? Kumpleto na tayo. Okay, and then guys, pa-feedback form, bibigay ko to kay Coach Dave. And let's say thank you so much kay Coach Dave, pero may bibigay lang kami, konting ano lang. Share na lang siguro ni Jen. Pero, may tanong pa ba before we leave? Mga 9:15, let's adjourn. Tapos picture taking para may remember. Although umabot tayo ng 170 kanina. Yes? May tanong. Sige, mag-unmute Coach, kayo guys. ask ko lang yung dating webinar natin sa Excel. Kailan siya ma-upload sa YouTube? Isasabay po namin sa admin recording tsaka certificate po kasabay. Don't worry, naka-upload na siya. Nire-ready lang ng admin. Jane. Okay po, thank you. Wait na lang po. May question pa, guys? Thank you so much, Coach. Picture na tayo. Sinong pipicture? Labas. Labas. Yun ang hinaantay nila, picture taking. Pero umabot tayo ng 170. Congratulations, Coach. Sana marami kayong natutunan. Hindi basta pinakinggan nyo na tapos bukas kakain na kayo ng kanin. Okay, sino pwede pumicture? Kumain ko kasi dito ka lang Ako na, sige. 1, 2, 3. Yan na, tayo nila. May picture naman kanina. Isa pa. Tapos, 1, 2, 3. And then, post sa social media. Favor na lang, pag post sa social media, i-link nyo na lang yung page ni Coach Dave, tsaka yung pages niya. Sama nyo na yung YouTube. Lahat ng link i-attach nyo sa picture para sabay-sabay tayo makapagbigay ng may pay it forward lang natutunan natin tonight. Tama ba? Okay ba? Lahat ng link i-attach nyo sa picture and yung takeaways nyo for tonight. Papaluin ko kayo pag di nyo ginawa, titignan ko yung mga social media nyo. Yan. Okay? Thank you so much, Coach Dave. Any parting words before we leave? Thank you, Ma'am Ara. Wala, basically I hope I hope wag kayo masama sa susunod na pagtaas ng obesity statistics natin kasi from 18 nga naging 27, pagka 38 na siya sana hindi kayo kasama. Pabayaan niyo na yung mga kapitbahay niyong masama diyan sa statistics na yan pero wag na kayo, ha? So anyway, that's it guys. I hope you learned something and whether you do it or not, it's up to you, okay? Okay, pero before we leave, okay, so we would like to give this, teka lang, masyadong malaki yung screen ko. Okay. Certificate of recognition for Coach Dave Aguila in appreciation of his invaluable contributions. Resource speaker for tonight, freelancing and healthy living given this 4th of January 2024 via Zoom. Of course, by Accounting Peoples and Elite. Yay! Thank you so much, Coach. Bigyan kitang copy. Thank you, Ma'am Ara. Let's take you again. Okay, so thank you. Tara na kumain ng rice. Bye. Thank you. Thank you, Coach. Thank you so much. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Yung wala pang feedback form, mag-aalis Maglilinis pa kayo ng ng classroom. Thank you so much, Coach Dave. Thank you, Ma'am Ara. Thank you. Sa ating kay Brian, thank you so much.
Mga admin and coaches, thank you. Cleaners Elite, thank po. you so much. And I'll see you next week. May free webinar ulit tayo sa January 11. And January 18, meron tayong exclusive only for Elite. It's the financial, reading financial statement for Elite. Yan. Kasi medyo high, ano yan eh, magtuturo doon medyo, may reviewing class siya ng CPA. So ituturo nyo doon is high-end accounting financial statement. So only for Elite yon, exclusive for Elite yung January 18. Para sulit ang Elite, di ba? And then in-announce na namin yung promo ha, bago kayo mawala. Meron tayong promo for January 10. Pinackage na namin yung Elite. Tsaka sa mga gusto nyong kaibigan na gusto nyong matulungan, package na yung January 10 Elite Combo and AU course. Okay? Huwag magtampo yung mga naunang nag-early bird kasi may special session kayo sa akin. So it will be fair pa rin naman. Don't worry. Bubusugin ko kayo, huwag kayong mag-alala. Okay, clear ba yon? January 11 may free. January 18 exclusive for Elite is learning the financial statement by one of the may-ari na isang CPA reviewer. Tsaka nagtuturo ng CMA. Okay ba yon? So gusto mag-review ulit, gusto mag-aral, CMA, tsaka CPA, aspiring CPA, siya ang magtuturo sa January 18. For free, only in Elite. Alright? Nakaput na ba sa calendar nyo yan, guys? Okay? So, let's call it a day. Bye, guys. Thank you so much sa mga nanonood sa labas. Coach Dave, thank you so much. Bye. Recording. Stop muna natin. Yan. Stop recording.